Ang bagong Titan Ultra coach na si Renzi Bahar ay makikipag-trade dito sa San Miguel Beermen at makukuha na raw ng San Miguel si Aris Dionisio mula dito sa Titan Ultra kapalit ng rookie na si Chris Miller at isang second round draft pick. Si Dionisio nanggaling yan doon sa Magnolia at tinrade nila sa Titan Ultra kapalit ni Chris Kuhn at ngayon naman dito sa San Miguel siya mapupunta. Si Dionisio, kilala yan na isang 3-point scorer. Ang laro niya small forward, so bagay na bagay yan dito sa San Miguel Beermen. Dahil syempre kung ikaw ang San Miguel, makikita mo talaga na kinakailangan mo ng isa pang scorer, lalo na pag minsan off night itong si Don Troliano at si Marcio Lassiter. Itong si Aris Dionisio, role player yan. So kahit limitadong minuto off the bench ang ibibigay, pwedeng-pwede na para dito kay Aris. Kaya nga ito fit talaga sa San Miguel dahil spot up shooter ito. Ibig nung sabihin, hindi niya kinakailangan na siya maghawak ng bola ng matagal. Kaya ito pwede talaga yung poposte sa loob si Junmar, kick out dito kay Dionisio kapag open sa 3. Kaya yung laro nito pwede talaga dito sa San Miguel Beermen. Yung magiging kapalit naman ito si Chris Miller at last magkakaroon siya ng playing time sa Titan Ultra. Marami nagsasabi na si Miller hindi nabibigyan ng pagkakataon sa San Miguel dahil nga yung laro nito, point guard, well, nandiyan si Chris Ross at si Chris Rosales plus si Wamit Yongson. So, dun sa Titan Ultra, total bago yung coach nila, mabibigyan ng chance itong si Mila na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya nga sa tingin ko, ito talaga yung pwedeng mangyari na magkakaroon ng additional na mga big men, itong, or rather mga wingmen, itong Titan Ultra. Pero sa panig ng San Miguel, malaking addition itong si Aris Dionisio. Dahil magkakaroon sila ng isang complementary player para dito sa nasabing malalim na bench ng Beermen. Kaya itong move na to ni Coach Leo Austria, makasasabi natin na isa to sa pinakamaganda na kanilang pwedeng gawin. Sinabi ni Coach Chot Reyes sa isang panayam na believe siya dito kay Bolbol dahil kahit na ito isang legitimate NBA player ay low maintenance daw at very coachable. Ibig sabihin walang hangin itong si Bolbol at madali talagang makausap at madaling magkaroon ng tinatawag na camaraderie o yung madaling makisama sa kanyang mga teammates. Kaya hindi naman siguro magiging problema to para dito sa TNT Tropa. At yan ang dahilan kung ba't very confident itong si Coach Chot Reyes na si Bolbol ang kanilang gagawing top choice talaga nila yan ngayon lalo na at na-injure na nga itong si Ronde Hollis Jefferson. Kaya kung sakasakali, pwedeng-pwede itong si Bolbol dito na maglaro para sa TNT Tropa. Tignan natin kung ano magiging performance ni Bolbol dahil inamin naman ni Coach Chot na wala pa sa kondisyon si Bolbol kaya nga sila nagkaroon ng training camp. By the way, doon sa training camp ng TNT, nandun din itong si Justin Chua na magta-try out. Isa pa yung big man na pwede nilang madagdag sa kanilang roster. So sa ngayon, itong si Bolbol, nakita naman natin yung highlights niyan. Perimeter player to mostly. Pero kapag nagpatrolya yan doon sa loob, mahihirapan talaga yung mga players na maka-score dahil sa laki nito. Kaya naman talagang pwedeng-pwede ito na maging defensive anchor ng TNT Tropang 5G. At syempre ito gagamitin nila pang gwardiya kay Junmar Fajardo. Although ang tanong nga ngayon, paano ang gagawin naman nitong TNT dito sa import ng San Miguel na si Marcus Lee. Kaya siguro 6'11 din yung kinuha ng San Miguel para nga pang gwardiya o pantapat dito kay Bolbol. Pero sa ngayon para sa TNT ang number 1 priority nila masiguro na mailagay in game shape ito si Bolbol para pagdating ditong Philippine Cup o rather pag nag-open na yung Commissioner's Cup ay pwede na talaga na ito yung maglaro talaga at magiging ready na para sa kung ano pa man na pagbabago na kinakailangan mangyari. Kaya asahan natin magiging favorite talaga ang TNT sa mga darating na araw. Meron na naman daw niluluto na trade ang Barangay Hinebra at ang Terra Firma Jeep. At sa ngayon naman baka yung kapatid ni Maverick Hanmisi na si Jeric ang mapunta dito sa San Miguel. Ito kasing si Jeric Hanmisi ay kilala yan na isang 3-point at 4-point scorer. Kaya nga pwedeng-pwede siya talaga dito sa lineup nitong Barangay Hinebra na naghahanap ng isa pang wingman. Napunuan na nila yung pagkakakulang nila sa big men dahil nakuha na si kay Marcarino at ngayon naman itong pagdagdag dito kay Jerica Hanmisi malaking bagay maitutulong yan talaga para dito sa lineup ng Barangay Hinebra. Kaya nga masisiguro talaga natin na magiging isa talaga to dito sa makakatulong para sa Hinebra yung pagkuha sa nasabing player. Yung magiging kapalit nito sa tingin ko posible na baka si Jason David o kaya itong si Sunny Steele ang ibigay nila. At kapag yan ginawa ng Barangay Hinebra, masasabi natin sila ang panalo sa trade.
Si Jerica Hanmisi, masyadong underrated ito pero magaling talaga ito na player at yan ang dahilan kung ba't ito ang pwede talagang kunin itong Barangay Ginebra pagdating dito sa kanilang pangangailangan ng isa pang wingman. Kaya hindi tayo nakakakita ng magiging problema dito sa Ginebra, lalo na pagdating sa pagdagdag ng mga scorers nila. Kaya nga sa ngayon siguro itong Barangay Ginebra kung sakasakali, magiging isa yan dun sa mga teams na magkakaroon ng mga malaking tsansa maka-challenge dito sa TNT. Alam natin TNT ang favorite sa Commissioner's Cup. Pero dahil nandiyan pa nga si Brownlee plus of course itong ang laro nitong si Scottie Thompson, si Stephen Holt at iba pa, maganda yan tulong sa Ginebra. Pero kung matutuloy itong acquisition nila kay Jerica Hanmisi, magbibigay yan ng added dimension dito sa Ginebra at sigurado na magiging isa yan doon sa makakatulong para dito sa Gene Kings pagdating dito sa kanilang gagawing pagbabago to sa kanilang roster. At ang huli nating maibabalita ngayon, ang Converge Fiber Xers daw ay pinag-aaralang mabuti kung kinakailangan pa nilang gumawa ng isa pang trade para kumuha ng isa pang big man. Kasi sa ngayon ito ng Converge, pinag-iisipan kung ma-acquire ba nila itong si Will Gozum mula sa Phoenix Fuel Masters. Si Will Gozum ay dinraft ng Phoenix pero hindi pa naglalaro sa lineup nila at pinag-iisipan ng Converge kung pwede kaya sila mag-offer ng isang first round draft pick kapalit nito. Nakailang trade na rin itong Converge dito sa Phoenix kaya nga marami naniniwala na baka ito ay pwedeng magawa nila ng paraan. Depende na rin niya syempre kung ano sasabihin ni Charles Chu kung papayag siya pero sa ngayon mukhang okay naman kung sakasakali nga na makuha nila si Will Gozum. Magiging magandang tandem, triple tower itong si Gozum, si Arana at si Baltasar para dito sa lineup ni Coach Delta Pineda. Ngayon, kung sakasakali na ito'y matuloy, sa tingin ko masasabi talaga natin na isa na to dito sa aabangan yung legitimate na title contender itong Converge. Nandiyan of course ito si Kylor Kelly plus si Abueva, si Mikey Williams sigurado maglalaro na rin yan. Kaya natitiyak natin na magiging isa to dito sa aabangan ng marami itong Converge Fiber Xers sa darating na Commissioner's Cup. Napapanood natin yung mga tune-up games. Yung tune-up games itong Converge at maganda pinapakita nila. Kaya sa tingin ko pwede talaga na maging isa to dito sa mga magandang laban sa PBA ngayon. Hindi na masasabi na puro SMB, TNT, Ginebra naglalaban sa finals. Kaya sigurado bibigyan niya ng magandang challenge ng Converge Fiber Xers. Depende na lang syempre kung ano magiging laro ng ibang mga players ngayon. Pero marami akong nakikita ngayon na improvement sa iba't ibang mga teams. At yung pinakamalaking improvement so far outside of TNT ay itong Converge. Kaya sigurado na magbibigay yan ng magandang sabihin nating mga games para dito sa PBA. At bago tayo magtapos ay batiin natin si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Ireneo Salangsang, Jonel Alagon, Edwin Carmona Jr. Binabati din rin natin yung ating mga viewers na sila Dexter Domer, si Anthony Alon, si Michael D. Pati na rin si Katsakino Dokusin, si Romeo Conchada, si Bosidad at yung iba pa.